O eto, Vice Presidente muna. Ano ho, mga kababayan? Umpisahan natin kay Vice Presidente. Gusto ipakulong si Martin Romualdez ni Vice Presidente. Oh, coming from our Vice President Inday Sara Duterte wants Romualdez detained at house, no? Si Saldico pala pag umuwi, no? Kala ko si Romualdez ang ipapakulong. Ang gusto daw ho ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na ikulong, no? Sa house. Si Saldico. Sara Duterte wants Romualdez detained at house. Saldico returned to sandali nga, ulitin ko Sara Duterte wants Romualdez detained at house. So gusto nga niya talaga ipakulong si dating House Speaker Martin Romualdez sa house at gusto niya din na pauwiin si Saldico. Selective naman ata ang ating Vice Presidente masyado. Kung ilalapat natin, mga kababayan, itong sinasabi ng ating Vice Presidente doon sa kanilang mga kasapakat o mga kasamahan. Parehas yun, di ba? Kasapakat tsaka kasamahan. Di ba? Kulong. Nag-iiyak siya nung nagsisisinungaling yung sila Sulaika Lopez doon. Tama ba, apelyido Lopez? Nag-iiyak sila, nagrarant sila, nagmumumura sila. Gusto pa nga ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, si House Speaker Martin Romualdez, dating House Speaker, at si First Lady Lisa Marcos Nung nakulong si Sulaika, nag-iiyak sila Tapos eto, detain si Romualdez. Para sa ano? Wala pa naman silang naipakitang ebidensya. Ikulong dahil tinatawag nila na Ayuda King. Grabe Mga boss chief sir. Nung kapanahonan nila, sila Bato, sila Bongo. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ang lalakas nitong mga magpamigay ng ayuda Nakasalampak pa nga ho yung mga mukha nila. Bongo, Bato de la Rosa, AX, AKAP, Tupad. Pag sila ho, mga kababayan, ang gagawa, mabait sila. Pero kapag kaibang tao ang gagawa, mga boss chief sir, korupsyon ang tawag nila. Di wow! Di ba? Nakita nyo kung sino talaga ang namumulitika? Kailan ba yon? Mga 20 something, AX, AKAP, Tupad, bumabalandra ho yung mga mukha nila Bongo, nila Bato de la Rosa, Vice Presidente, si dating Pangulo. Di ba? Pero kapag ganun din pamimigay ng tulong sa mga kababayan natin, legit naman po, alam at may paalam, korupsyon ang tawag nila, di wow ho, madam. Saldico, return to PH. Kami din sumisigaw na umuwi na si Saldico. Ipaliwanag ang kanyang sarili dahil nasisira po ang institusyon ng Kongreso. Si Sandro Marcos na congressman, isinisigaw, umuwi ka na, Saldico. Ang Pangulo, ganun din ho ang isinisigaw. Pero bakit hindi nyo yata maisigaw, si Roque umuwi na? Yun mismo, wanted. Hindi ko ho ipinagtatanggol si Saldico, mga kababayan, dahil ako mismo nagsasabi, umuwi ka na, ipaliwanag mo ang sarili mo. Kaya lang, kung ikukumpara po natin yung dalawa, Saldico na iniimbestigahan pa lang versus Roque na wanted na anak ng tokwa. Nakalimutan mo yata na wanted yung kaibigan ninyo. Di po ba? At may lakas pa ho sila ng loob na ipangalandakan, isalampak diyan sa mga social media na kasama nila si Roque pag nasa dahig sila. Di ba? Sabi ni Sab Annihilation, may balita na, andyan na daw sa Pinas si Saldico. Handa na siguro humarap. Di ba? Vice President Sara Duterte once again questioned the Marcos administration sincerity in investigating the flood control mess
as later Representative Martin Romualdez and ako, Bicol Party List Saldico, supposedly remain unpunished after being linked to the controversy. Alam niyo ho kung ano ang gusto ng Vice Presidente? Yung Duterte style ho, mga kababayan. Yung pagka napangalanan ka, sabit ka na, kasuhan ka na, yariin ka na. Ganon ang gusto nila, mga bossing. Ganon ang gusto ng ating Vice Presidente. Napangalanan Joel Villanueva, napangalanan Jinggoy Estrada, kasuhan na yan. Kawawa naman po yung dalawa. Di ba? O di Lenon, kawawa naman po yung iba, madam. Kagaya niya, no? Di ba? Kaya nga kami, matyaga kaming nanonood ng mga hearing eh. Para po malaman namin ang katotohanan. Pero kung pangalan lang, nabanggit lang yung pangalan, tapos kakasuhan na, agad-agad, ikukulong na, agad-agad, kawawa po, walang due process. Tingnan niyo ho sa inyo, madam. Di ba? Yung impeachment niyo po, ang haba na ng nilakbay, ang layo na ng nilakbay, ilang panahon na, nandyan pa din po kayo sa labas. Vice Presidente pa din po kayo. Kasi iginagalang ho namin yung inyong karapatan na maipaliwanag ang inyong sarili. Iginagalang pa din po yung due process sa inyo. Di po, kung i-apply natin sa inyo yon, madam, kulong agad kayo. Di ba? Dahil yung sa inyo ho, Madam Vice Presidente, kayo mismo ang nagpasa, opisina nyo mismo ang nagpasa, sabi po sa inyo ni Chio, ng Cereza Force, Vice Pangulo daw po kayo, magalit sa iyo yan, Chi. No? Sila po ang mismong nagpasa, mga kababayan, ng mga resibo sa COA, Office of the Vice President, Department of Education. Sila ang nagpasa sa COA. Di po ba, mga bossing? Pero bakit hanggang ngayon po? Ayan, nakakalaya ang Vice Presidente. Bakit hanggang ngayon po, Vice Presidente pa siya? Kasi ginagalang natin yung due process. Hindi tayo basta-basta, oy, napangalanan, sige, ano na yan, kulong na yan. Hindi ho. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, gumagana po ang due process. Hindi po uubra sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ang style Duterte. Maglalabas si Pangulong Duterte, dating Pangulo, eto, Manila Bulletin. Ang daming mga nakasulat doon, ng mga pangalan, kung ano-ano. Manila Bulletin ba yun? Or, hindi, Manila Bulletin, dyaryo pala yun. Manila Paper. Di ba? Manila Paper na pagkalaki-laki. O kaya, Cartolina yata, pagkalaki-laki, may mga pangalan daw doon. Sablay naman lahat. Di ba? Nandun, nakapangalan, yung Mabilog, Jed Mabilog. Tapos mamukat-mukat mo, malaman mo ang katotohanan, kaya lang inilink si Mabilog doon sa mga pangalan doon kasi gustong gawing hagdan papunta kay Franklin Drilon na kritiko ng dating Pangulong Duterte simula umpisa. Di ba? Kawawa naman ho ang Pilipino kung ganun ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya miski ho, madam, yung sa mga flood control na yan, kailangan pa din po ang imbestiga eh. Kami ho, mamamayang Pilipino, pagod. Kumanta pala, pagod kami. No? Na ninanakaw yung pera ng bayan, pero hindi ho pwede nalabagin natin yung karapatan, pantao. Yung karapatan ng mga yan na magpaliwanag kay Martin. Wala naman ho akong naririnig. May naririnig ako mga reklamo ninyo. Kaya lang, ang sasabihin ninyo, ito po ang ebidensya namin kay Martin Romualdez. Bag po o kulay itim na bag. Diba? Puro itim, kulay itim na bag. At merong lamang 150 million. Kada congressman, yung bag na yan. 10 picture. Wala ho eh. Sabi lang ho sa amin yun eh. Base lang po yun eh. Doon sa narinig namin eh. Dihins pwede ho yun, mga kababayan. Sabi ni Johnny Enso, langya ka, Johnny Enso. Masaya na ako nagbablog. No, wag mo na ako patakbohin ng
pagiging senador sa 2028, hindi ho ako, hindi. Alam nyo, pagka ako nanonood ako ng ano ha, pag nanonood ho ako ng mga hearing, hindi ko ho natatapos, 2 oras lang. Tulog na ako, bagsak na ako. Eh yung umattend pa kaya doon ng 12 oras, 10 oras doon sa hearing. Tapos pagkatapos ng hearing na yun, meron panibago na okay na tayo dito. No, maraming salamat. Oh, balik tayo dito. Hindi po pwedeng ikulong si Martin Romualdez ng chismisan lang. Tapos ang ebidensya nyo, based on what we've heard. Iho ba? Kailangan may sapat na ebidensya. At yung pagpapauwi kay Saldico, lahat tayo sumisigaw, umuwi si Saldico at ipaliwanag. Sana ganun din ho kayo kay Ratbuman, sorry. Kay ano, sino ba yon? Yung sumusupa, yung sumusupa. Yung nandun, nasa dahig, nagkukubli ho. Nagkukubli doon sa oras ng paghihintay nung kanyang asylum. Wala pong iba kundi si Harry Roque. Lakas-lakas lang loob magpauwi ng iba. Ginagawa naman ng Pangulo. Anak ng Pangulo mismo na nasa Congress, pinapauwi din. Ano to, paepal lang. Si Roque, pauwiin nyo. Yun ang wanted. At ayan, sabi nga, mukhang may balita na kay Saldico na nakabalik na ng Pilipinas at siguro haharapin niya na, di ba? So si Mo Escobar, now no way Duterte, sabi si Bay Perez, Sara, kaya kailan ewan natin. Matindi ho ang kapit nito, mga kababayan.